Ngayon, ating titignan kung gaano kabayas ang ibang tao sa pangalawang pangulo sa pamamagitan ng hot topic ngayon na confidential fund. Okay, so ayon sa mga balita, ang confidential fund ni PBBM ay 2.2 billion pesos at 125 million pesos naman kay VP Sara. At sinasabi din sa mga balita na ang confidential fund ni VP Sara ay naubos sa loob ng 11 araw. At ang kay PBBM ay hindi ma-search kung ilang araw o ilang buwan o ilang taon yan naubos ang kanyang confidential fund. Pati yung ibang ahensya ng gobyerno na may confidential fund ay hindi din ma-search kung gaano katagal naubos ang kanilang confidential fund. Hindi ma-search sa kanilang lahat, which means hindi isinapubliko. Pero ang kay VP Sara ay kalat na kalat sa lahat ng media outlet. At si VP Sara lang ang question ang confidential fund. Why only VP Sara? Pero hindi naman talaga kailangang tanungin pa kung bakit si VP Sara lang ang isinapubliko at inimbestigahan ang confidential fund kasi maliwanag ang sagot na gusto nilang itanim sa utak ng mga tao na korap ang pangalawang pangulo, kaya ganun ang ginagawa nila. Buti na lang at lumabas ang report ng COA na ito na nagpapatunay na hindi totoo ang mga ibinibintang nila kay VP Sara. Pakinggan natin ang nilalaman ng report ng COA na ito. Independent Auditor's Report. The Honorable Vice President, Republic of the Philippines, opinion. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President or OVP, which comprise a statement of financial position as at December 31, 2023, and a statement of financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets or equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of OVP as of December 31, 2023, and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets or equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with the International Public Sector Accounting Standards or IPSAS. Basis for unmodified opinion. We conducted our audit in accordance with international standards of supreme audit institutions. Our responsibilities under those standards are described in the auditor's responsibilities for the audit of the financial statements section of our report. We are independent of the agency in accordance with the revised Code of Conduct and Ethical Standards for Commission on Audit Officials and Employees, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. Ngayong inilabas na ng Commission on Audit ang kanilang Independent Auditor's Report ng Office of the Vice President. Unqualified, unmodified opinion. Ibig sabihin, malinis, walang bahid ng korupsyon, hindi magnanakaw ang Office of the Vice President. So ayun, nagsalita na ang COA.
Ang COA na siyang tunay na nakakaalam at tamang makapagsasabi kung nagamit sa tama o hindi nagamit sa tama ang budget ng isang ahensya ng gobyerno. At gaya ng narinig nating sinabi ng COA, ay walang corruption daw sa Office of the Vice President, which means nagamit sa tama ang kanyang budget, including its confidential fund. Pero siguradong kahit may ganitong report ang COA, ay siguradong may hindi pa rin naniniwalang nagamit ng OVP sa tama ang kanyang confidential fund. Ipagpipilitan pa rin nilang hindi nagamit sa tama dahil naubos sa loob ng 11 araw. Diyos ko naman, pag naubos ba sa loob ng 11 days ay hindi na nagamit sa tama? Kung narinig natin ang paliwanag ng spokesperson ni VP Sara, ay sinabi niyang noong August pa lang ay nakaplano na kung saan gagamitin ang pera. So, kumbaga, wala pa yung pera sa mga kamay ng pangalawang pangulo pero nakabudget na sa iba't ibang paggagamitan. Kaya pagtanggap niya noong December ay naubos agad dahil i-distribute niya agad doon sa pinagbudgetan. Parang yung sweldo mo na first day of the month pa lang ay ibinudget mo na sa bayad ng loan mo, sa bayad ng tubig, sa bayad ng kuryente, sa bayad ng renta, at sa bayad ng sweldo ng kasambahay mo. Kaya pagtanggap mo noong katapusan ay naubos agad kinabukasan. Dahil idineretso mo doon sa mga pinagbudgetan mo. At isa pang hindi naiintindihan ng mga tao ay ang paggamit ng OVP ng mga fictitious names tulad ng Mary Grace Piatos. Hindi ko rin naintindihan noong una kung bakit gumamit ang OVP ng mga kathang-isip na pangalan, kaya medyo nagduda din ako sa pangalawang pangulo. Pero nang mag-research ako ay doon ko naintindihan. At para maintindihan nyo rin, ay pakinggan natin ito. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng plano, natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinary tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, talagang gagastos ka ng hotel, kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, Mary Grace Piatos. Eh, wala sa NSA ba yun? Sinasabi? Ha? O wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. O yun, sintido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, pinayara kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan o ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. Oh, I was part of the intelligence service before. okay. Nung buhok ko ay itim pa, I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But Oh. behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation
that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi mo ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Very clear ang explanation sa video. Pero sigurado na kahit ganun ka-clear, ay meron pa ring hindi nakakaintindi. Kaya mas pinapaniwalaan pa rin nila ang mga sinasabi ng mga gustong magpabagsak kay VP Sara. Pero kung may sapat sana silang pangunawa, ay mauunawaan nila kasi the term itself, confidential, can explain alone that confidential fund can use fictitious names to keep the fund confidential. At higit sa lahat, ay nagsalita na nga ang COA pabor sa pangalawang Pangulo. Patunay yon na walang mali sa paggamit ng OVP ng fictitious names dahil kung mali, ay iba sana ang laman ng report ng COA. Sinasabi sanang korap ang pangalawang Pangulo dahil gumamit ng mga kathang-isip na pangalan. Maliban sa mga paliwanag nila Attorney Panelo, ay pakinggan din natin ito. Ay paano naman pong ilalagay natin ang alias po ay talagang ginagamit sa confidential ng intelligence fund. Ang pagpirma na X, check o markings, ika nga, ay ginagamit kasi confidential and intelligence fund. Ang nakakaalam lamang po kay Mary Grace Piatos ay yung agent na nag-handle niyang kasong yan. So, nakakatawa naman po at ang Kongreso ay humingi pa ng certificate sa Philippine Statistical Authority kung may taong ang pangalan ay Mary Grace Piatos. Babalik ko tayo dun sa dati, no? Confidential nga eh. Paano malalaman ng PSA? Ay, kung talagang ginagamit ang alias sa confidential fund, bakit hindi alam ng mga taga-Quadcom yun? Yung ginawa kasi nilang pag-verify sa PSA, kung totoong may taong nagngangalang Mary Grace Piatos, ay parang nangangahulugang hindi nila alam. At kung hindi nga nila alam, ba't nila inimbestigahan ang confidential fund? Ibig sabihin, kahit hindi alam ng isang congressman ang tungkol sa isang bagay ay pwede pa rin niyang imbestigahan ang bagay na yon?